magtatanong tayo. Napag-iinteresan daw ang isabong business ni Mr. Atong Ang. Naku, malaki kasi Sino kitaan kaya dyan, ano? ang nag-iinteres? Partner, gusto ko lang meron akong gustong simulan dito sa... Naalala nyo before, nung unang putok ng itong mga Alin? bagong ingay ng isabong? Ay, oo. Naalala nyo yun? Tapos ang sabi ko, pass muna ako, hindi muna ako magkokomentaryo kasi una, si Boying na naman ang involved. Ayan, so bida-bida na naman si Boying. So alam naman natin, pagka si Boying nandiyan dyan, ang nakikita mo na kwento sa labas, iba yung nasa likod. So sabi ko, mag-observe na naman ako. Kasi sa tingin ko, ito first day naalala nyo yun? Sabi ko, ko-connect na naman ito sa Duterte. O yan. A week after, eto na si Boying. Yun na ang kanyang lyrics. Naratibo. Yun na ang kanyang kwento. Konektado. Konektado na sa PRRD. So, alam natin, lahat ng nangyayari ngayon. Eto, wala ako sa Ako, alam nyo naman, hindi ako talaga... Kontra ako. Any form ng gambling, ayaw ko dyan. Mapa-legal, mapa-illegal, mapa-online, mapa-actual, ayoko ng gambling, wala po tayong kinakampihan. Pero bakit naman pumatak na naman kay Duterte? Pambihira naman. Lahat na lang ata ng bagay ay talagang ididikit nila kay Duterte. So, ito parang desperate move ito ng gobyerno or ni Boying. Kasi ang nakakaduda rito, yung timing. Bigla, di ba, natahimik na yan? Yeah. Tapos biglang nag-ingay. Tapos maririnig mo, the next thing, binibintang na kay Tatay Digong, tapos sisisid na sila sa Talik. Parang ridiculous naman to. Parang, totoo ba yan? Kung hindi nyo alam yung kwento, magtataka ka parang Saan di ba? nanggagaling? Parang, oo nga. Totoo, sisisid sila sa Taal. Hahanapin nila yan. Di ba parang kalokohan? Pero yan talaga ang plano nila. So, ikaw, Kati, anong Mas maganda masasabi mo yung dyan? alam na plano. Oh, ito may alam to Ako, sige. ang balita lang naman at magtatanong tayo. Napag-iinteresan daw ang isabong business ni Mr. Atong Ang. Naku, malaki kasi Sino kitaan kaya dyan, ano? ang nag-iinteres? Plus the fact, eto lang yan, ako, kasi si Atong Ang, Mr. Atong Ang, nakulong na yan Baga sa sanay na yan sa bakbakan. Yes. Hindi kaya eto na yung magiging katapat ni Boying Remulla. Kasi hindi rin papayag yan. Sa tingin mo, Naganyan lang. Miss Kat, papalag si Atong kay... Oo naman. Nakita niyo naman, nag-file na ng demanda. Tapos sila, Boying Remulla, hindi pa nagkakaso. So, baga sa inunahan niya ng mag-file siya ng demanda to prove kung ano man yung gusto niyang patunayan. You know. Actually, na-vlog ko yan kagabi. Panoorin nyo doon sa mga hindi nakapanood ng vlog ko. Ang galing! Hindi lang. Yan Meron yan. pa. Sinabi ko kasi doon na baka mamaya, nagbibida-bida kayo dyan, akala nyo, pinapakita nyo sa taong bayan, concern kayo, yung pala, pinapatay nyo lang ang kompetisyon. Sa Agree. tono ni Kati kanina, Parang totoo. parang gano'n ang Sige nga. Yes, at saka hindi, nagkamali rin. Ako, eto lang yung analisa ko, Di ba, kinalaban din dati ni Mr. Atong ang dating former president, Erap Estrada. So, hindi yan aatras sa laban. So kahit anong laban mo pwede, no? Yeah, pwede yan. Especially if this is your kabuhayan. Yes. And ang balita ko, marami rin kaibigan na, mabuti rin naman, marami rin daw natulungan yung mamang yan. So, let's see. We're not saying na hindi siya guilty, Yes. but let's watch at kumain tayo ng popcorn. Pero masasabi ba natin, is it safe to say, Kati, na dito nakahanap ng katapat si Boying? Ako, I think so. Oo. I think so. And I hope so. Kasi kahit saan makarating. Yun. Alam naman Kung natin saan. na si Atong Ang, sabihin na natin, na influential na tao naman talaga Yes. Ang mga kalaban nito talagang may sinabi sa lipunan, yung mga kompetensya sa negosyo. Siyempre, kabuhayan mo yan Kumbaga, yan ang bread and butter mo, yan ang nagpakilala sa'yo sa buong Correct. Pilipinas, sa buong Correct. mundo. Hindi po pwedeng basta-basta kunin na lang ng iba. Yeah. Diba? Mahirap yung ganun Kasi katulad ng mga pogo-pogo dati, di ba? Mga Yeah. pogo-pogo, pinasara nila yung iba, tapos may makikita ka, may mga nakabukas pang iba. Tapos Yeah. magugulat ka na lang, malalaman mo kung sino may-ari. Agree. And second to that, si Atong Ang ay negosyante.
si Boying Remulla ay isang government official. And remember, Politiko. in politics, walang permanente. Walang permanent eh. You have a power now, Yes. but maybe tomorrow mawala ang pwedeng power mo. mawala. You wouldn't Pero yung know. negosyo nandyan yun eh. Exactly. Yung power hindi talaga nawawala. At ang hawak niya hindi lang hindi lang Cavite. Yes. Hawak niya buong Pilipinas kasi yung business niya spread Yes. out all over Marami the siyang country. nabigyan ng trabaho, Yes. in a way. You So, know? Katis, kung susundan ko yung mga sinasabi mo, si Boying may pinoproteksyonan siyang negosyo laban kay Atong Ang. Tama ba yun? Possible. Hindi lahat posible kasi. Mm. Lahat posible, lahat ng angulo pwede nating isipin, especially pagdating dyan sa isabong business niya kasi napakalaki ng involved na nakita at malaking negosyo yan. You know? So, lahat imposible. Di ba sabi nga, if you give immense power to an abusive person, they will always think that untouchable sila. Pag binigyan mo rin sila ng yung immense power, yung ano yan eh, fame, power, and money, right? Pag lahat yan magkakasama, feeling na sikat na sila, feeling na untouchable sila, feeling na dami lang pera. But as always, parang yung usapan natin kahapon, lahat ng leader na nag-abuso, kahit na sino pang hari at reyna sa buong mundo, based on the history of the world history, lahat ng abuso, lahat walang pinuntang maganda. Correct. Kaya siguro gusto mo yung ombudsman, no? Kasi matatapos na dito yung kapangyarihan. no? Yeah. Pag naging ombudsman yan, 7 years yan. So, ibig sabihin, extend ng Yeah. kapangyarihan mo. Ikaw pa yung pinaka-powerful sa Pilipinas. Paano? Hindi naman porke ombudsman ka, hindi ka rin matatanggal. Ayun nga, ang problema. Diba? May ano rin naman yan, may hangganan lahat. Yes.